Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ito na po, meron na po akong natapos na mga bagong aral po. Share ko po ito sa inyo, iniipon-ipon ko lang po. Ito po yung mga signs and symptoms po ng isang nai-stroke. Ito po ay matagal ko na pong mga na-experience, kaya i-share ko po sa inyo dahil alam ko po kapaki-pakinabang. Kaya lang po, isinusulat ko po para din po mapakinabangan din po ng iba na yung pong mga nile-lecture ko ay mga nakasulat. Nakakarami ko na pong nabuo dito. Saka mahilig po akong magpa-print. Ito, kagaya po niyan. Dami po nito. 65 po isa bawat pa-print. Sabi ko nga po sa inyo, ang isang nag-aaral o ang nais may maintindihan ay gumagastos din po talaga. Minsan po, meron po akong pinaprint, 3.5 po ang nagastos ko. Lahat po ng kinikita ko, eh hindi ko po pinanghinayangan na maubos po sa pagpapaprint ko. Yan. Yan, share ko po yan sa inyo. Inaaral ko lang po muna mag-isa. Ito po, binibigay po sa akin to ni Sir Gio, yung instructor, mentor at advisor ko po sa Lubbock, Texas. Sinishare niya po sa akin yung mga dapat ko pong aralin. Kaya lang po, hindi ko pa nga po napagtutuunan. Kasi po, meron po akong inaaral tungkol sa nerve. Pero, pag-aaralan ko din po ito lahat. Yan po. Pero ang mahalaga nga po, ito pong mga sign and symptoms po ng stroke. Tatapusin ko lang po muna itong mga sign and symptoms ng stroke. Tapos po, didiscuss ko na po sa inyo. Siguro po mga bukas po, na i-lecture ko na po ito. Yan. Ganyan po akong mag-aaral. Para po, kung sakali pong mayroong magka-interes sa aking mga anak, meron po silang babasahin at iintindihin. Yan po. Masipag po ako magsulat. Tapos po, minsan po hindi naman po agad-agad naiintindihan ko yan. 10 panood po. 10 panood po sa YouTube. Bago ko po naiintindihan. Paulit-ulit ko pong iniintindi. Hanggang sa pumapasok na rin po sa isip ko. Tapos po ina-apply ko po sa kapwa ko para po malaman ko kung kapaki-pakinabang po ba yung ginagawa ko. Yan po. Maaga po ang kliyente ko ngayon. 7 AM po. Kaya guguhitan ko lang po ito tapos maliligo na po ako. Yan po. Yan po. Ganyan pong ginagawa ko. Ginuguhitan ko po muna. Yan. Tapos po, sinusulat ko na. Kagaya po nito, ito po mga sign and symptoms po ng stroke. Napakarami po nito. Didiscuss ko po ito sa inyo. Nilecture ko po ang bawat isa. Tapos po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga dapat nyo pong gawin. Kapag po meron na po kayo mga sign and symptoms po ng stroke. Medyo sobra rin po kasi akong busy. Dati nga po, alas 10 po ako nag-uumpisa. Ngayon, maaga na. Mas umaga pa po. Kaya, hindi ko po malaman kung paano ko po aayusin ang aking oras dahil gusto ko rin po talagang, gaya nga po niyan, may inaaral. Napakarami ko pong kailangang aralin para po ma-share ko po sa inyo.
Basa po tayo ng ano. Ayan. Hindi ko na nakikita. Ayan. Paano po? Abangan nyo po isang araw. I-share ko po sa inyo lahat kung paano po ang mga dapat gawin pagka po nakakaramdam po kayo ng mga simptomas po ng stroke. Isang halimbawa po yung laglag o bagsak po yung talukap ng mata. Ito po, gumaganon po siya o lumalaglag. Titingin po kayo palagi sa salamin or sa cellphone nyo. Pag nakita nyo pong nakaganyan yung mata nyo or hindi pantay, may sign po kayo ng stroke. Ganyan. Ako kasi yun lang po yung basihan ko pagka po medyo masama pa yung pakiramdam ko. Titingin po ako sa salamin. Minsan po nakita ko po nakalaglag pong ganyan yung isa kong mata. Hindi po siya balanse. Yan, nagte-therapy na po ako niyan. Ginaganyan-ganyan ko na po yung parang facial massage po ba. Tinitingnan ko po kung saan po nagmula yung pagkalaglag ng aking talukap na yun. Yan po. Ganyan. Madalas po dito. Yan. Marami pong nakakonect na mga nerve dito. Yan. Ganyan-ganyan po ako. Hanggang sa makita ko po, balanse na po ulit. Basta, aayusin ko po muna, aaralin ko pong mabuti kung paano ko po ma-share sa inyo ng maayos, mai-explica po ng tama at magagaya niyo po ng tama yung aking gagawin. Kaya, konting hintay pa po. Siguro po, mga 1 linggo pa po, i-discuss ko na po sa inyo. Paano po? Salamat po. I love you all. Bye.